Kabanata 821. Imbitasyon para sa hapunan. Kaya dapat mag-strike muna si Bobby at ang grupo niya. Hanggat maaari nilang alisin si Tear Summers ngayong gabi, kahit na magsagawa ng pagsisiyasat ang punong tanggapan pagkatapos, magkakaroon sila ng hindi mabilang na mga dahilan upang ilayo ang kanilang sarili mula sa pagpatay. Talagang ito ang pinakamagandang opsyon para sa sandaling ito. Kasabay nito, ito rin ang pinakamatinding pagpipilian. Locking people's way to make money is the same as killing their parents. This is Tyre's fault. He is asking for it. We can't be blamed for this. Isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ni Caleb Philip at ng tatlo. Kuya Bobby, ano ang susunod nating gagawin? Tila si Bobby Left ang nagplano ng lahat ng ito. Kaya naman, bahagya siyang nag-alinlangan o pinag-isipan pa ito. Kaninang gabi, nasira ang birthday banquet ni Hugh. Gutom pa rin ang lahat, kaya hindi pa yata kumakain si Tear. Tanghalian niya tayong inanyayahan na kumain, pero hindi tayo pumunta. Ngayon, pararangalan natin siya by taking the initiative to invite him for dinner, ani Bobby. Sa tabi niya, tumango si Lapis Lacroix. Ngayong wala na sa kanya si Chasing Wind, Zillian, at ang iba pa, isa nga itong magandang pagkakataon. Pero, darating kaya ang Tear na iyon? Umisi si Bobby at sinabing, basta duwag tayo, darating talaga siya. Sa puntong ito, ang mga mata ng lahat ng mga prinsipyong naruroon ay kumikinang na may layuning pumatay. Hanggat dumating ang Tear na iyon, nakatadhana siyang hindi na babalik. Nilingga ni Bobby si Eagleman na nakaupo sa tabi niya. Eagleman, I'll trouble you with the rest. Tear staying alive is not a good thing for any of us. Kapag namatay na siya matutulog na tayo ng mapayapa. Muhahaha, tumawa ng malakas si Eagleman at tumayo. Don't worry, he is nothing more than a brat. Hindi ko pa siya pinapansin. As long as you guys invite him tonight, I'll make sure he suffered a graveless death. Good. Then, you can take rest here for now. We'll go on and get ready. Pagkasabi niyo ay umalis na ang grupo ng apat sa villa. Pagkatapos, hiniling ni Bobby kay Caleb at sa iba na ilipat ang lahat ng kanilang pinagkakatiwalaang men over, kung sakaling kailanganin nila ang mga reinforcement. Humingi si Bobby ng tulong sa pamilyang Hansen para ipadala si Eagleman. Sa halip na sila mismo ang gumawa ng trabaho, ayaw niyang mag-iwan ng bakas. Kung tutuusin, malaking bagay ang pagpaslang sa isang gate master. Kung nag-iiwan sila ng mga bakas, maaari silang mabaygo ng husto. Gayunpaman, kung hahayaan nila ang mga mandirigma mula sa apat na angkan na gawin ang trabaho sa halip, magiging mahirap para sa punong tanggapan ng Six Doors na mag-imbestiga pagkatapos. Siyempre, kung talagang ganoon kalakas si Tear, kahit si Eagleman ay walang laban sa kanya. Hindi isinasantibi ni Bobby at ng kanyang grupo ang posibilidad na madumihan ang sarili nilang mga kamay. Kung kinakailangan, magsanib puwersa sila para patayin si Tear. Sa madaling salita, talagang hindi nila maaaring hayaang mabuhay si Tear upang makita ang isa pang araw. Sa pag-iisip ng isang mahusay na paraan upang maisigawa ang kanyang plano, kinuha ni Bobby ang kanyang cellphone. Inayos niya ang kanyang ugali at tono bago i-dial ang numero ni Tear. Gaya ng inaasahan ni Bobby, hindi pa naghahapunan si Tear dahil occupied siya hanggang ngayon. Sa sandaling ito, nakaupo si Tear sa loob ng kanyang opisina, naglilipat sa iba't ibang mga file ng kaso tungkol kay Hugh Quad. Samantala, nasa tabi niya si Leafy Flight, Loki, at ang iba pa, tinutulungan siyang ayusin ang mga bagay at sagutin ang kanyang mga pagdududa. Maya-maya lang ay tumunog ang landline sa tabi ng opisina ni Tear. Ibinaba ni Tear ang dokumento sa kanyang kamay at sinagot ang telepono. Hello, Gate Master. Boses ni Bobby ang nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Puno ng paggalang ang kanyang tono. Pinaikit ni Tear ang kanyang mga mata. Sino ito? I'm Bobby Left. Oh, naiwan ang prinsipyo. Tumawa si Tear. Bakit bigla mong naalala na tumawag? Hindi ito ang style mo, Master Left. Nang marinig ni Leafy, Loki, at ng iba pa ang mga salitang Master Left, hindi nila namamalayan na kinabahan sila. Pagkatapos ng pangyayari ngayon, ang grupo ni Bobby ay tinuturing na mga kaaway ni Tear. Kahit sino ay makakapagsabi na may masamang intensyon si Bobby sa pamamagitan ng pagtawag kay Tear. Natawa naman si Bobby na nasa kabilang side ng phone. Gate Master, sinabi mo sa sarili mo na subordinate mo ako. Wala namang masama kung tawagan ka, diba? Gate Master, nagkamali kami sa pangyayari ngayon. Aware din kami sa mga pagkakamali namin.
Please give us a chance. Nako, alam mong nagkamali ka. Tapos, sabihin mo sa akin, ano bang nagawa mong mali? Napatulala si Bobby sa pahayag ni Tyr. Matino lang ang sinadya niya. Bakit nga ba ito sineryoso ni Tyr? Ano ang ginawa niyang mali? Kahit alam ni Bobby ang sarili niyang pagkakamali pero hindi niya ito aminin. Ramdam ni Tyr ang kakulaitan ni Bobby. Tumawa siya ng malakas. Biro lang, Principal Left, huwag mong isapuso. Tell me, why are you calling me? Nagmamadaling sumagot si Bobby, well, hindi kami nakarating at nakasalubong ka sa tanghali, Gate Master. Kaya naman. Lapis and I'm very sorry, so we would like to invite you out for dinner. I wonder if you have oras na para kumain sa amin, Gate Master. Invite me for supper. Fine. Nagkataon lang na busy kami sa pag-interrogate kay Hugh. Wala pa ring laman ang tiyan ko. Saan ang location? I'll drive over right na ngayon. Hindi inaasahan ni Bobby na papayag siya ng ganoon kabilis. So much so that he doubted kung may hidden agenda ba si Tyr o wala. Kung iisipin, halatang bitag ito na inihanda mismo ni Bobby. Paanong siya na ang nag-wimp out ngayon? Kaya naman, walang iniisip na sagot ni Bobby, meet us at Hungry Puppets. Nakapag-book na kami ng table doon. Pwede kang dumiretso, Gate Master. Nga pala, nandoon din ba si Chasing Wind, Zillian, at ang iba pa? Bakit hindi mo sila yayain na sumama din? Matagal na tayong hindi nag-iinuman. Samantalahin natin ang pagkakataon at mag-inuman ngayong gabi. Ang pagkain ay maaari ding ituring na isang kapistahan na espesyal na gaganapin ng 8 principles upang tanggapin ka, Gate Master. Ang paraan ng pagsasama-sama ni Bobby ng mga salita ay medyo madiskarte. Gusto niyang matuto kay Tyr kung hindi ba si Chasing Wind at Zillian ang sasama. Kung dadalo ang mga taong ito, mag-aayos pa si Bobby ng mga lalaki para sa pananambang. Kasabay nito, hindi niya direktang ipinaalala kay Tyr na ang kainan ngayong gabi ay isang kapistahan sa pagitan ng 8 principals at ng Gate Master, kaya hindi niya dapat dalhin ang iba. Siyempre, naunawaan ni Tyr ang kanyang pinagbabatayan na kahulugan. Naitanong pa niya kung ano ba talaga ang balak ni Bobby. Bagamat masama ang tingin niya kay Bobby, mas mabuti nang maging ligtas kaysa sa sorry. Palaging iniisip ni Tyr ang pinakamasamang senaryo kapag nagawa niya ang mga bagay. Si Chasing Wind at ang iba ay inayos ang gamit ni Ben. Sasama akong mag-isa. Nang marinig ang kasiya siyang sagot ni Tyr, sumambulat ang puso ni Bobby sa pananabik. Anyway, Lefty, I kinda spoiled Hugh's birthday party today and took out your bro, Ben. You won't blame me for it, right? Interesanting tanong ni Tyr. Kabanata 822. Ang huling hapunan. Nagmamadaling tumawa si Bobby Left at sinabing, ano ang pinagsasabi mo, Gate Master? Si Hugh ay isang underground na gangster. Hindi ko inaasahan na magiging bahagi siya ng deal ng Red Spider. Kung alam ko ito ng maaga, bago mo ito personal na hinawakan, huhulihin sana namin siya ni Caleb. Also, Ben was ignorant of the situation. He actually wanted to fight with you. Ben had a death wish. We know before all this that Ben is a crook. Close siya kay Hugh and his gang. I had been advising the rest na puntahan muna kita imbes na dumalo sa birthday ni Hugh. Si Ben ang humila sa atin papunta sa handaan. That guy deserved to die. Medyo nagulat si Tyr Summers sa kinatatayuan ni Bobby Left. To blame everything on Ben so soon, what awesome man he was. Tumawa si Tyr. Mamaya na natin pag-usapan ang lahat ng iyan. Kalahating oras na lang ako. Sige, Gate Master, o-order kami ng pagkain at alak habang hinihintay kang dumating, sabi ni Bobby. Pagkababa ng telepono, pumikit si Tyr at tumayo. Katabi niya ang Leafy Flight at Loki. Narinig na nila ang usapan ni Tyr at Bobby. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa kanila. Gate Master, gusto mo ba talagang maghapunan kasama si Bobby at ang iba pa? Tumango si Tyr. They have kindly extended an invitation to me. If I don't go, hindi ba isang kahihiyan para sa kanila? Kung gayon, Gate Master, maghahanda kami ni Loki at tatawag ng ilang lalaki para sumama sa iyo, sabi ni Leafy Flight. Bakit kayo sasama sa akin? Nagprotesta si Tyr. Nilinaw ni Bobby ito ay isang pagkain sa pagitan ng 8 principals at ako, ang Gate Master. Kayong mga lalaki ay hindi sapat na kwalipikadong dumalo.
Ituloy mo ang trabaho mo dito, I'll just go alone pagbalik ko, dadalan ko kayo ng makakain. Tell me, what do you want to eat? Pawis na pawis ang Leafy Flight at Loki. Sabi nila, Gate Master, hindi po namin sinasadya. Buti na lang medyo tuso ang imbitasyon ni Bobby. Nag-aalala kami sa kaligtasan mo. Tiniyak ni Tyr sa kanila, anong panganib ang maaari kong malagay. Si Bobby ay miyembro din ng aking hilagang Six Doors. Hindi siya mangangahas na kumilos laban sa akin, ang Gate Master. Tinapik naman ni Tyr si Leafy Flight at Loki sa balikat. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako mag-isa. Magiging maayos. Isa pa, kakapasok ko lang sa department. Maraming bagay ang kailangan ko kay Bobby at sa iba pa. I hope that, through this supper, they will work for me willingly. It's better to settle grievances than to let them fester. Ngunit, Gate Master. May gustong sabihin pa si Leafy Flight, pero pinutol siya ni Tyr, well, enough, I know what to do. Kunin mo ang kotse, pupuntahan ko si Master Bobby at ang iba pang mga prinsipyo. Dahil hindi na bago ang isip ni Tyr, kailangan gawin ni Leafy Flight at ng iba pa ang itinuro ni Tyr, sa kabila ng kanilang matinding pag-aalala. Nagmamaneho ng old luxury car na pagmamayari ng Six Doors, tumungo si Tyr patungo sa Hungry Puppets ng napakabilis. Pagkaalis ni Tyr, tinawagan ni Leafy Flight si Chasing Wind. Nang maikonekta na ang tawag, ang boses ni Leafy Flight ay umalangaw-ngaw mula sa telepono, Principal Chasing Wind, may malaking nangyari. Inimbitahan ni Bobby at ng ilang prinsipyo ang Gate Master para sa hapunan, at nag-iisa siyang pumunta. Sa ngayon, nakikipagtulungan si Chasing Wind kay Zillian at sa iba pa para suriin at pagsamasamahin ang koponan ni Ben. Nang matanggap niya ang tawag, 2 segundong natigilan si Chasing Wind. Anong sabi mo? Mabilis na inayos ng Leafy Flight ang kanyang mensahe at sinabi kay Chasing Wind ang mga pasikot-sikot ng usapin. Matapos pakinggan ang kanyang mga salita, naging malungkot ang ekspresyon ni Chasing Wind. Isang masamang premonition ang lumabas sa kanyang puso. Tyr, masyado kang walang ingat. Hindi mo lang naiintindihan kung ano ang kayang gawin ni Bobby at ng iba pa. Huminga ng malalim si Chasing Wind, pagkatapos ay sumagot, got it. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan niya agad sina Zillian at Pon para punan sila. Nang marinig nila ang balita, pareho silang nag-react na kagaya ng Chasing Wind, tumibok ng husto ang kanilang puso. Kaagad, wala na silang pakialam sa puwersa ni Ben. Sabay-sabay na pagtitipon ng mga puwersa, sumugod sila patungo sa Hungry Puppets. Samantala, si Tyr ang nagmaneho ng sasakyan at nakarating sa pasukan ng Hungry Puppets Restaurant. Si Bobby at ang grupo niya ay naghihintay sa kanya sa may pintuan. Upang mapadali ang natitirang bahagi ng kaganapan ngayong gabi, espesyal na nabook ni Bobby at ng kanyang team ang buong restaurant. Kung tutuusin, tila isang gawa ang pagbigay ng mukha kay Tyr, ngunit sa likod ng mga eksena, gusto lang nilang magdusa si Tyr ng isang malagim na kamatayan dito. Gate Master, nandito ka na. Nang makita nila si Tyr na papalabas ng sasakyan mag-isa, si Bobby at ang iba pa ay nasa mabuting kalooban. Noong una, nag-aalala sila na si Tyr ay magdadala ng napakaraming tao, at mahihirapan silang kumilos. Ngayon, mukhang hindi napaghandaan si Tyr at talagang dumating na mag-isa. Ngunit muli, inanyayahan siya ng kanyang mga tauhan para uminom. Hindi na kailangang gumawa ng malaking deal tungkol dito kay Tyr. Pagkatapos ng lahat, siya ang bagong Northern Six Doors Gate Master. Kung wala siyang sapat na lakas ng loob para dito, imposibleng mapili siya ng War Emperor at itinalaga bilang Gate Master of Six Doors. Bukod dito, hindi inaasahan ng karamihan sa mga tao na si Bobby at ang iba pa ay magiging matapang o walang kabuluhan upang magplano na pumatay sa isang Gate Master. Umiti din si Tyr at binati si Bobby at ang iba pa. Pagkatapos, pumasok na sila sa restaurant. Sa loob ng restaurant hall, si Bobby at ang iba ay naghanda ng isang malaking mesa na puno ng alak at mga delicacy ng maaga. Kanina pa nila hinihintay ang pagdating ni Tyr. Gate Master, sa bulwagan tayo kakain. Hindi ito magiging masikip gaya ng private room. This restaurant has been chartered by me, so there won't be other guests around to disturb you. Sabi ni Tyr, there is no need for the extravagance. It's just supper. Why should be chartered the whole restaurant? This is the first time we've invited you for a meal, Gate Master. Natural, hindi kami pwedeng maging masyadong petex, sagot ni Bobby. Pagkatapos noon, nagsimulang magsali ng alak si Bobby sa kanyang baso.
Sumunod din sina Lapis Lacroix, Caleb Philippe, at iba pang katabi niya, na pinupuno ng alak ang kanilang mga baso. Itinaas nila ang kanilang baso at nag-toast kay Tyr. Gate Master, kasalanan namin ang nangyari kanina. Please be generous at huwag kang magalit sa amin. Halika, Gate Master. Cheers! Umiti din si Tyr at ibinuhos ang baso ng alak sa labi. Itinaas niya ito at kinapa ang baso kasama si Bobby at ang iba pa. Since you guys are so generous, dapat magpasalamat muna ako sa inyong lahat. Pagkasabi noon ay sabay-sabay nilang ininom ang alak sa kanilang mga baso. Enjoy the dishes, Gate Master. Nagsimula ng kumain ang grupo. Sa kalagitnaan ng pagkain, si Bobby at ang iba ay patuloy na nag-ihaw kasama si Tyr, na hindi kailanman tinanggihan ng sinuman sa kanila. Wala pang kalahating oras, halos 2 bote ng white wine ang nainom niya. Gate Master, magaling kang uminom. Mag-aaksaya tayo ngayong gabi. Kabanata 823. Tapusin mo siya. Si Bobby left at ang iba ay nakitang kahanga-hanga ang katapangan ni Tyr. Pagkatapos ng 2 bote ng alak, tila medyo nahihilo si Tyr. Nang magsalita siya ay medyo nanginginig ang boses niya. Dahil alam niyang muntik ng malasing si Tyr, sinaman siya ng tingin ni Bobby. Sa ganitong estado ng kalasinggan, ang lakas ng labanan at antas ng reaksyon ng sinumang manlalaban ay bumaba ng husto. Gate Master, uminom ulit tayo, mungkahi ni Bobby. Oo naman, hindi. Walang problema. May ngiti pa rin sa mukha si Tyr habang dumibird. Let's drink happily tonight. Hindi tayo uuwi bago tayo masayang. Mabuti, tayo ay masaya. Isa pang baso ng alak ang nilagok ni Tyr. Tinampol niya ng ilang beses ang noo gamit ang kamay. Gate Master, okay lang ba ang lahat? Pansamantalang tanong ni Bobby. Hindi. Ayos lang. I can drink more. O ituloy mo na yan. Pinuhusan ni Bobby ng isa pang baso ng alak si Tyr habang commendat kay Caleb Philippe na tumabi sa kanya. Tumayo si Caleb, nagdahilan si Caleb na pumunta sa mga ginoo at nagmamadaling umalis sa bulwagan. Samantala, si Bobby, Lapis Lacroix, at ang iba ay nagpatuloy sa inuman kasama si Tyr. Sa oras na ito, iba na ang pinag-uusapan ni na Bobby at Tyr. Gate Master, I wonder what is the main purpose behind the headquarters and you here? Tanong ni Bobby. Set new rules? Sagot ni Tyr. Magtakda ng mga bagong panuntunan. Patuloy ni Tyr, mula nang maghimagsik ang Holy Tiger mahigit 2 taon na ang nakalilipas, ang hilagang Six Doors ay nagkakagulo at kailangang ituwid. Kaya, pumunta ako rito upang labanan ang mga masasamang puwersang iyon at patayin sila ng walang awa. Marahang nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Bobby. Aniya, pero Gate Master, sa panahon ngayon, makapangyarihan na ang Northern Martial Arts Community. Six Doors is not the same department as the past. Buti na lang may ganitong ambisyon ka, pero malabong maisakatuparan mo. Well, I do you to assist me. Hahaha. With that, gusto ni Tyr na tapikin ang balikat ni Bobby gamit ang sariling kamay. Gayunpaman, ang huli ang umiwas sa tapik. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata. Gate Master, baka hindi ka namin matulungan dito. Hindi makakatulong. Naguguluhan si Tyr. Bakit hindi? Dahil ayaw naming mag-iba ang Six Doors. Nagtawanan lahat sina Bobby, Lapis, at iba pa hanggang sa puntong hindi na nila maidilat ang kanilang mga mata. Gate Master, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng kasabihang beating off more than you can chew? You are too young. So, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo at masyadong mayabang. Naging malabo ang ekspresyon ni Tyr. Anong ibig sabihin nito? Gate Master, pansinin kung paano tayo naging maayos ngayon. Ituturo ko sa iyo ang isang malinaw na landas ngayong gabi. Dapat mong kalimutan ang tungkol sa pakikipaglaban kay Hugh at sa 4 na dakilang angkan. Talagang hindi mo sila matatalo, prangkang sabi ni Bobby. So, pinaikit ni Try ang mata niya. Sa totoo lang, maaari kang pumikit sa bagay na iyon. Masisiguro namin na masisiyahan ka sa maraming benepisyo pagkatapos. Napabuntong hininga si Tyr. At paano kung tumanggi ako? Para sa isang sandali, ang kapaligiran sa bulwagan ay tila panahunan, at tumaas sa estado ng kapwa-puot. Tumanggi. Biglang hinawakan ng kamay ni Bobby ang gilid ng dining table. Kung tumanggi ka, Gate Master, may kahihinatnan. Oh, Bobby. Ikaw,
Inimbitahan mo ako para sa hapunan ngayong gabi, ngunit ang iyong intensyon ay kausapin ako tungkol dito. Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Ganti ni Bobby na may mapaglarong ngiti. Well, huling dumigay si Tyr habang tumatayo na nanginginig ang katawan. Bobby, binaygo mo ako. Kung ganoon, tapusin na natin ang pagtitipon na ito, Palem. Taktong pagtalikod ni Tyr at papalabas na sana nang biglang may kumakalas na tunog mula sa likuran niya. Ang malaking dining table na puno ng pagkain at inumin ay binaliktad na ni Bobby. Paghinto sa kinatatayuan niya, bumalik si Tyr para titigan si Bobby. Principal Left, ano ang sinusubukan mong gawin? Inihayag ni Bobby ang kanyang malamasama na mukha. Tyr, ikaw mismo ang tumahak sa daan patungo sa kapahamakan. Ikaw ay may death wish at ikaw mismo ang pumasok dito, hindi mo kami masisisi dito. Biglang, tila bumaba ang temperatura sa bulwagan, nang kumalat sa buong lugar ang isang makakapal na nakamamatay na aura. Tyr narrow his eyes. So, gusto mo ba akong patayin? Hoy, Tyr, ikaw ang nagtanong nito. Nagsindi ng tabako si Bobby at huminga. Dahil wala ka pang alam, wala kaming choice kundi panatilihin ka rito ngayon. Aren't you almighty? Pinatay mo si Ben Jaeger nang walang dalawang isip. Ngayong kasing lasing ka na ng skunk, gusto kong makita kung kaya mo pa bang hilahin ang gatilyo ng iyong baril. Lumabas ka. Kasunod ng sigaw ni Bobby, biglang sumugod ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim. Bawat isa ay may hawak na espadang bakal, pinalibutan nila si Tyr. Tapusin mo siya. Angal ni Bobby. Lahat ng mga taong ito ay sumugod kay Tyr. Sa opinyon ni Bobby, maaaring may ilang mga kasanayan si Tyr, ngunit lahat ng mga mandirigmang ito ay mga unang klase na mandirigma ng pamilya Hansen. Hindi naman ganoon kahirap patayin si Tyr. Gayun din, mayroon silang eagleman sa kanilang panig. Dahil sa dobleng seguro, ang pagpatay kay Tyr ay hindi magiging problema. Not to mention, Tyr had filled himself with so much. Hindi man lang siya makatayo ng tuwid, lalo pat may kakayahang labanan sila. Ilang minuto na lang bago siya mamatay. Gayunpaman, nang aktwal na nagsimula ang labanan na ito, nagbago ang ekspresyon ni Bobby at ang mga mukha ng karamihan. Dahil nasaksihan nila kung paanong ang di umano'y lasing na si Tyr ay biglang naglabas ng walang kapantay na combat power. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas kaya't nakaramdam ito ng panginginig sa kanilang gulugod. Sa kanilang mga mata ay biglang tumayo na parang sibat ang tinaguriang lasing na si Tyr. Nawala ang amoy ng alak. Hindi na siya mukhang wasted, at ang kanyang katawan ay naglabas ng dominanteng aura. Nang sumugod sa Tyr ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng itim, sabay-sabay din siyang gumalaw. Ang bilis niya ay kasing bilis ng kidlat. Nakakamangha ang kapangyarihang lumabas mula sa kanyang mga kamao. Sa loob lamang ng ilang segundo, kalahati ng mga lalaking nakasuot ng itim ay nahulog sa ilalim ng kanyang mga kamao. Boom! 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 Ang tunog ng mabangis na pagbangga ng kamao sa laman, kasabay ng kahabag-habag na hiyawan ng mga lalaking nakaitim na nakadamit, ay nag-intertwine sa isang tumatagos na kanta na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Paulit-ulit na tumunog ang himig sa tabi ng eardrums ni Bobby at ng iba pa. Sa oras na makabangon sila mula sa pagkabigla, lahat ng mga manlalaban ng pamilya Hansen ay nakahandusay na sa lupa. Tinuntok silang lahat ni Tyr gamit ang kanyang mga kamao, isang suntok lang ang ginawa sa bawat isa sa kanila. Gayunpaman, ang kapangyarihang bumubulusok mula sa kanyang mga kamao ay mas nakakatakot kaysa sa isang martilyo na tumitimbang ng 1,000 kilo. Mayroon pang ang isang Hansen family fighter na ang dibdib ay nabasag ng kamao ni Tyr. Ito, what is this? Napatulala si Bobby at ang iba pa. Pagaman sila mismo ay mahusay na manlalaban, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong ganito kalakas. Ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban ay maihahambing sa halimaw na iyon, si Luke Mills mula sa pamilyang Mills, tama ba? Kabanata 824. Patayin silang lahat. Paano ito posible? Naramdaman ni Bobby Left ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay. Nahirapan siyang humawak sa tabako. Mukhang nasa 20s na si Tyr Summers, ngunit bakit siya nagbigay ng impresyon na puno siya ng 100 taon ng martial arts power? Matapos tapusin ang mga manlalaban ng pamilya Hansen, marahang pinagpag ni Tyr ang kanyang kamao. Kasunod nito, lumingon siya kay Bobby at sa iba pa at sinabing, gusto mo ba akong patayin sa ganitong uri ng kakayahan? Bobby, you guys are pretty bold. You actually dared to call someone to assassinate me, the Gate Master.
You guys are destined to be doomed. Agila. Si Bobby ay gumawa ng isang masayang maingay na dagandong sa matinding pangangailangan. Kaagad, isang itim na anino ang lumabas mula sa hindi kalayuan. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at ang kanyang umaalingaw-ngaw na mga kamao ay humahampas sa hangin. Pinuo ng Eagleman ang kanyang mga kamay sa isang hugis na kahawig ng mga kuko ng agila. Nang sumugod siya patungo kay Tyr, paulit-ulit siyang kumamaw sa hangin. Ang mga kuko ay nagtataglay ng lakas na maaaring makabasag ng ginto at makabasag ng mga bato. Kasabay nito ang pag-umbok ng mga kalamnan sa kanyang mga braso. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw na parang isang mabangis na dragon na kumakalat sa kanyang mga braso. Puno ng kapangyarihan ang mga galaw niya. Ang Eagleman ay talagang isang first class na super fighter. Eagle Claw. Pinaikit ni Tyr ang kanyang mga mata at tinitigan si Eagleman na palapit ng palapit sa kanya. Nang si Eagleman ay 3 o 4 na metro ang layo mula sa Tyr, bigla siyang tumalon ng mga 3 o 4 na metro sa ere. Pagkatapos, kumamaw siya sa hangin ng 7 o 8 beses, umiikot patungo sa ulo ni Tyr. Dahil sa kapangyarihan ng Eagleman, maaaring mapunit ang anit ni Tyr sa pamamagitan ng kanyang pag-atake kung ang pag-atake ng kuko ay tumama sa tuktok ng kanyang ulo. Walang paraan na maabot ng isa ang antas na ito ng kahusayan ng walang ilang dekada ng pagsasanay. Iha! Ang Eagleman ay nagpakawala ng kakaibang tunog sa hangin. Handa na niyang basagin ang mga buto sa ibabaw ng ulo ni Tyr. Sa ngayon, ginamit niya ang pamamaraang ito upang pumatay ng hindi bababa sa 10 martial arts fighters. Ngunit sa mismong sandaling ito, si Tyr ay puno ng pang-aalipusta, at paimpol niyang inilipat ang kanyang katawan sa gilid, pagkatapos ay binigyan siya ng isang sipa. Boom! Hindi maipaliwanag na natanggap ni Eagleman ang sipa mula kay Tyr sa himpapawid, at ang kanyang buong katawan ay lumipad palabas na parang bola ng kanyen, na natamba sa isang hilera ng mga hapag-kainan sa hindi kalayuan. Clueless ang matanda sa nangyayari. Gusto niyang bumangon mula sa lupa para sa ikalawang round ng pag-atake, ngunit nalaman niyang lumitaw si Tyr sa kanyang mukha. Eagle Claw? Right. I'll turn it into chicken claw, deklara ni Tyr. Inabot ni Tyr at hinawakan ang mga kamay ni Eagleman. Sa isang malakas na snap, umalangaw-ngaw ang isang tuloy-tuloy na pag-click na tunog na sinundan ng masayang sigaw ni Eagleman. Sa ganitong uri ng kakayahan, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na subukan para sa buhay ko? Sigaw ni Tyr. Sa wakas, natapakan ni Tyr ang dibdib ni Eagleman, nabali ang 6 na tadyang nito at sumabog ang kanyang dibdib. Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak mula sa bibig ni Eagleman. Namatay on the spot ang matanda. Lumingon naman si Tyr at tinignan ng tulalang si Bobby at ang group niya, saka ngumiti. Ang kanyang ngiti ay nagbigay kay Bobby at ang natitira ay kilabot. May ituturing pa ba ang lalaking ito na isang tao? Ang super warrior ng pamilya Hansen, Eagleman, ay hindi man lang nakatagal sa kanya at nadurog kaagad. Ano ba ang nangyayari? Paano naging napakalakas ni Tyr? Sa ganoong nakakatakot na kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi kaya kahit si Luke Mills ay walang kapantay para sa kanya. Ilang sandali, naisip ni Bobby at ng iba pa na nakikita nila ang mga bagay mula sa sobrang kalasinggan. Patuloy silang nagkukusot ng kanilang mga mata, ngunit ang katotohanan ay nanatiling pareho. Ang Eagleman ay natalo. Hindi pa siya nakakagawa ng pag-atake kay Tyr bago siya tuluyang nawasak. This. Pakiramdam ni Bobby ay parang may bomara sa kanyang lalamunan. May gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya mailabas ang mga salita. Napailing si Tyr at naglakad papunta kay Bobby, step by step. Bobby, noong una, hindi mo kailangang mamatay, ngunit ngayon ang iyong pagkakataon ay nawala. Sa sandaling ito, ang nangingibabaw na aura ni Tyr ay maihahambing sa Grim Reaper mula sa kung saan, na nagpalamig sa katawan ni Bobby. Boom! Maya-maya lang ay isang putok ng baril ang tumunog sa likod ni Tyr. Biglang sumulpot si Caleb na kanina pa umalis na may hawak na baril. Itinaas niya ang kamay at nagpaputok sa likod ng ulo ni Tyr. Ang distansya sa pagitan ni Caleb at Tyr ay 6 o 7 metro lamang. Sa ilalim ng mga pangyayari, siguradong dadating sa Tyr ang shoot. Gayunpaman, habang ikiling ni Tyr ang kanyang ulo, tumama ang bala sa kanyang tainga. Tapos, may hinagis si Tyr ng backhanded. Isang gintong kutsilyo ang bumaril mula sa kanyang kamay at bumulusok sa pulso ni Caleb. Ang baril na nasa kamay ni Caleb ay nahulog sa lupa habang siya ay nagpakawala ng isang malungkot na hiyaw. Kalabanan natin siya.
Isang desperadong sigaw ang pinakawalan ni Bobby, pagkatapos ay ginamit nila ni Caleb, at Lapis Lacroix ang lahat ng kanilang lakas at sumugod kay Tyr na parang mga kakaiba. Boom! 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 Ito ay ang parehong walang humpay na salpukan ng mga kamao. Sa kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Tyr, isa pang eksperto na nasa antas ni Sachin Taylor ang maaaring maging banta sa kanya. Kung hindi, lahat ng iba pang mandirigma ay kapareho ng antas ni Tyr. Boom! 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 Si Bobby at ang iba ay sunod-sunod na lumipad palabas. Nakahandusay sila sa lupa, nagpupumiglas at humahagulgol. Tumakbo si Tyr bago si Lapis at sinipa siya. Pumutok ang guya ni Lapis sa isang klik, at ang kanyang pinsala ay pinilit siyang lumuhad sa harapan ni Tyr. Sumunod ay si Caleb, pagkatapos ay si Yul, at panghuli si Bobby. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang kanilang malungkot na hiyawan. Ang tunog ay sapat na nakakapangilabot sa anit ng isang tao. Samantala, mga 1 kilometro o higit pa mula sa restaurant. 7 o 8 SUV ang galit na bumubusina. Sa loob ng mga sasakyan, si Chasing Wind at ang kanyang mga kasamahan ay nasa gilid. Ang gabing ito ay medyo kakaiba. Sa karaniwang araw, dapat na malinaw ang daan patungo sa Hungry Puppet Restaurant. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagkaroon ng masikip na trapiko. Kadalasan, 20 minuto lang ang biyahe bago makarating doon. Ngunit ngayon, 40 minuto na silang nasa kalsada at hindi pa rin nakakarating sa kanilang destinasyon. Ito ay medyo abnormal. Sa pagtingin sa mahabang pila ng mga sasakyan sa harap nila, naramdaman ni Chasing Wind na may mali. Pinuksan niya ang pinto ng kotse at tumalon palabas. Sabay-sabay na lumabas sa kanilang mga sasakyan sina Zillian, Pon, at ang iba pa. Sabi ni Chasing Wind, may hindi maganda sa pakiramdam. Hindi dapat masyadong masikip ang kalsadang ito. Malamang sina Bobby at ang iba pa ang nag-ayos nito. Baka may lakas ng loob na subukan ang buhay ng Gate Master ngayong gabi. Napakunot ng noo si Zillian at nagtanong, tinawagan mo ba ang Gate Master? I did, pero walang sumagot. Sana walang mangyari sa kanya. Huminga ng malalim ang tatlong principal. We can't drive. Let's ask everyone to get out of the vehicles, doon tayo maglalakad. Ilang dosenang miyembro ng Six Doors ang tumalon sa kanilang mga sasakyan at nagmamadaling pumunta sa Hungry Puppet Restaurant sa pinakamabilis nilang bilis. Noon lang, sa mga sasakyang nakaharang sa kalsada, marami sa mga pinto ng sasakyan ang bumukas. Ang daming lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay tumalon na may hawak na mga bakal o machete sa kanilang mga kamay. Mabangis nilang tinitigan si Chasing Wind at ang grupo niya. Six Doors is on official business. Papatayin ang mga humaharang sa kalsada. Kabanata 825. Winner takes all. Inilabas ni Chasing Wind ang kanyang insignia ngunit tuluyang hindi pinansin. Tila nawalan ng ulirat, ang mga taong ito ay iniwagayway ang kanilang mga sandata at pinabilis ang bilis kay Chasing Wind at sa kanyang mga tauhan. Halata namang si Bobby Left ang nag-set up sa kanila. Noong una, sinisikap nilang malaman kung talagang sinusundan ni Bobby si Tyr Summers. Kung tutuusin, kailangan nila ng matinding lakas ng loob at kawalang takot para magawa ang gayong makasalanang mga gawa. Matibay na silang kumbinsido na si Bobby at ang kanyang mga tao ang humahabol kay Tyr. Para sa kanilang mga personal na pakinabang, handa silang itapon ang kanilang moralidad sa labas ng bintana, itinaya ang lahat para lamang patayin ang Gate Master. Tumabi si Chasing Wind at mabilis na sumugod sa karamihan. Sa kaliwat kanan na pagpapaputok ng kanyang mga palaso, sa pilitang ginawa niya ang daan para makapasok ang kanyang mga tauhan. Ang mga kalaban ay higit sa lahat ay mula sa underworld, o mas tumpak, ang mga subordinate ni Hyokwad. Maliban dito, ang ilan sa mga mandirigma mula sa Six Doors ay nahalo sa kanila. Nandito sila ngayon para sa isang reason lamang, para i-delay ang mga reinforcements ni Tyr para magkaroon ng sapat na oras si Bobby at ang kanyang mga tauhan para patayin si Tyr. Mabilis na ipinakita ni Chasing Wind, Zillian, at ang barkada ang kanilang galing, habang ang mga kasamang sumusunod sa likuran ay halos kasing galing nila. Nilusob nila ang mga kalaban, pinatumba sila habang sumusulong sila patungo sa Hungry Puppets. Napakaraming tao ang hamarang sa kanila, labis ang kanilang pagkadismaya. Hindi nila maabot ang Tyr ng mabilis hanggat gusto nila. How dare you, Yeti? At ikaw din, Zack, Fang, Harold. Habang naglalaban sila, si Chasing Wind at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang makakita ng mga pamilyar na mukha sa karamihan.
Ang mga taong ito ay mga sergeant o staff sergeant na nagtatrabaho para kay Bobby. Tauna, nakasuot sila ng kanilang mga maskara. Gayunpaman, nang mapunit ito sa kanilang mukha, na inilantad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan kay Chasing Wind, natarante sila. Gayunpaman, sa mga bagay na nangyayari sa paraang sila ay naiwan, ang mga taong ito ay naiwan na walang pagpipilian. Nanatili silang tahimik, ibinalik ang mga maskara sa kanilang mga mukha, at sinisingil ang kanilang mga dating kasamahan na may mga sandata na humahampas. Isang matinding labanan sa pagitan ng 100 lalaki ang sumiklab sa walang laman na mga lansangan. Master Chasing Wind, pumunta ka at iligtas ang Gate Master. Aalisin namin sila dito. Nang natigilan si Chasing Wind, narinig mula sa likuran ang boses ni Leafy Flight. Ibinoling nila ang kanilang mga ulo, nakita lamang nila ang biglaang paglitaw ng isang squadron ng mga bisikleta. Nakasuot ng mga espesyal na battlesuit, ang Leafy Flight at ang kanyang mga tao ay tumalon pababa mula sa kanilang mga bisikleta at sumama sa labanan ng mabilis hanggat maaari. Ang Leafy Flight ay nagdala sa kanya ng hindi bababa sa 50 tao, na agad na pinahusay ang lakas ng labanan sa kanilang panig. Maraming salamat. Walang pag-aalinlangan, umungal si Chasing Wind at nakipaglaban sa mga Hungry Puppets matapos niyang matamaan ng tingin sina Zillian at Pon. Ang naalala lang nila ay walang tigil na pag-indayog ng kanilang mga kamao. Habang sila sa wakas ay nakalusot sa hanay, hindi mabilang na mga katawan ang nakahiga sa lupa sa likuran nila. Nauubusan na tayo ng oras. Sana ay ligtas ang Gate Master, bulong ni Chasing Wind sa sarili at tumakbo patungo sa Hungry Puppets ng mabilis hanggat kaya niya. Gayunpaman, nang pumasok sila sa restaurant, natigilan siya at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo na parang tuod ng puno. Nagulat din sina Zillian at Pon na pumasok kaagad. Pumasok sila sa restaurant, gustong iligtas si Tyr. Sa huli, napagtanto nilang walang kabuluhan ang lahat. Hindi kailangan ni Tyr ang kanilang pagliligtas. Si Eagleman at ang iba ay nakahiga sa sahig sa magulo na loob ng restaurant. Walang makahuhula kung naglalaro ba silang patay o patay na talaga. Sa tapat ay nakaupo si Tyr na naka-cross-legged sa isang upuan. Hawak niya ang isang bote ng 5-grain liquor sa kanyang kamay at patuloy na nagbubuhos ng baso pagkatapos ng baso. Ang pagkakaroon ng kaunting lasing kanina, malamang na na-trigger nito ang pananabik ni Tyr para sa mas maraming alak habang sinimulan niyang lagok ang isang bote ng alak sa kanyang pagkakahawak. Nakaluhod sa harapan niya si Bobby at ang iba pa, bali ang mga paa at walang humpay na nanginginig ang mga katawan. Mahirap isipin ang nangyari kanina lang. Paano natalo si Bobby kung si Tyr ang dapat matatalo? Hindi lang iyon, matinding natalo sila. Nang makitang si Chasing Wind at ang iba pa ay nakatayo sa may entrance na nakadilat ang mga mata at nakanganga ang mga panga, tumayo si Tyr. Inihagis niya ang bote ng alak sa lupa. Ang biglang ingay ay tila galing kay Bobby at sa iba pang mahihinang nerbiyos habang ang 4 na lalaki ay nanginginig at nagpakawala ng takot na alulong. Basura! Tumawa si Tyr at iniwan si Bobby, papunta sa entrance. Gate Master. Nang muling humarap kay Tyr, tumaas ng husto ang respeto ni Chasing Wind at ng iba pa kay Tyr. Pagtalo sa 4 na prinsipyo, kasama si Bobby. Gaano kalakas ang kailangan ni Tyr para magawa iyon? Alisin sila. Isang hindi mapapatawad na krimen ang pagpatay sa Gate Master. At saka, I want the background of these people on the floor, investigated. If there is a mastermind behind the entire incident, I want him captured. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, tinapik ni Tyr ang alikabok sa kanyang damit at iniwan ang Hungry Puppets. Sa malamig na gabing iyon na sinindihan ng maputlang liwanag ng buwan, medyo mainit ang pakiramdam ni Tyr na nakainom ng marami. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa buwan, at dahan-daang ngumiti. Lahat ng mga sumalungat ay inalis na ngayon sa 6 doors. Ngayong gabi ang pagtatapos ni Bobby at ng kanyang barkada. Naunawaan ni Tyr kung bakit sila gumawa ng mga ganoong desisyon. Sa katunayan, pinalakpakan niya ang kanilang katapangan at katapangan. Kung hindi tinuloy ni Bobby ang kanilang maniobra ngayong gabi, ganoon din ang ginawa ni Tyr kinabukasan. Hindi bababa sa alam nila ang kahalagahan ng paghampas ng bakal habang ito ay mainit. Winners kunin ang lahat. Ito ay palaging kaso. Nagsindi ng sigarilyo si Tyr at huminga ng malalim. Marahil, si Bobby at ang kanyang mga kasama ay dating ambisyoso tulad ng Leafy Flight noong una silang sumali sa 6 doors. Gayunpaman, ang buhay ay hindi mahuhulaan, at nagbago ang mga tao.
Ang gumawa ng desisyon ay hindi mahirap, ngunit kailangan ng matinding pagsisikap upang manatili sa paniniwala at magtiyaga. Kabanata 826. Hindi sapat na katibayan. Si Bobby left at ang kanyang barkada ay pinalabas ng Hungry Puppets ng Chasing Wind pagkaalis ni Tear Summers. Agad na tumakas ang mga mandirigma sa kalye nang makita ang pagkatalo ni Bobby. Ang ilan sa kanila ay hindi umuwi ngunit piniling umalis sa Garza City ng gabing iyon. Marami sa mga taong ito ay mga subordinate na naglilingkod sa ilalim ni Bobby at ng kanyang mga tao. Kung hindi sila tumakas pagkatapos ng pagkatalo ng kanilang mga nakatataas, alam nilang hindi na nila muling makikita ang liwanag ng araw sa sandaling simulan ni Tear ang kanyang pagsisiyasat. Ang Northern Six Doors ay ganap na na-reshuffle ngayong gabi. Si Chasing Wind, Zillian, Pon, at ang iba pa ay abala sa pagtatrabaho buong gabi, nag-iimbestiga at nagtatanong kay Bobby at sa kanyang mga tao. Karamihan sa mga kasama ng Northern Six Doors ay itinuro sa kanilang mga tungkulin. Sa sobrang gulo ng sitwasyon, ang Six Doors ay lubhang kulang sa lakas tao. Sa ngayon, 20 higit pa lamang ang mga taong nagtatrabaho ng overtime shift sa punong tanggapan. Pagbalik ni Tear, halos hating gabi na. Hindi siya humiga sa halip ay pumunta siya sa holding facility para hanapin si Hugh Quad. Si Hugh ay natutulog sa isang matigas na kama sa selda. Agad niyang iminulat ang kanyang mga mata at umupo nang makapasok si Tear. Isang lalaking nabubuhay sa gilid, hindi nakatulog ng mahimbing si Hugh. Kahit na ang mga maliliit na kaguluhan sa kanyang paligid ay sapat na upang magising siya. Sa halip na tingnan ito bilang isang kakayahang ipagmalaki, ginawa niya ito dahil sa takot. Pagkaupo niya ay humikab siya at tumingin kay Tear na may dugong mga mata. Nakatulog ka ba ng maayos, Old Man Quad? Pumasok si Tear at naupo sa tapat ni Hugh bago nagsindi ng sigarilyo sa kanya. Nakakalungkot na gugulin ang iyong ika-50 kaarawan dito sa lock-up. Sa tingin ko hindi mo naisip na mangyayari ito, hindi ba? Malamig na tinignan ni Hugh si Tear at sinabing, hindi mo na ako kailangang kutsain, Tear Summers. I will be here for one night at the most. Let's have fun after I release. Hahaha. Hindi napigilan ni Tear ang pagtawa. Nagda-daydream ka ba, Old Man Quad? Sa tingin mo ba ay makakalakad ka ng libre? Remember what I said earlier when you first arrival. You are not getting out the moment you step foot in our cell. Tumayo si Hugh at lumapit sa Tear, one step at a time. Hinawakan ng mga metal bar gamit ang kanyang mga kamay, sinabi niya, sigurado ka ba? Hindi ito ang katapusan. You can stop dreaming. Frankly speaking, crush ko si Bobby left and his people just hours ago. Ang iyong suporta dito sa Six Doors ay nawala. Sila ay ganap na tapos na para sa iniisip mo. Mabilis na inisumarize ni Tear kay Hugh ang nangyari sa Hungry Puppets. Bukod dyan, kumuha sila ng grupo ng mga manlalaban, kung saan may dahilan ako para maghinala sa kanilang relasyon sa Four Great Clans. May mga taong humahabol sa kanila ngayon habang nagsasalita kami. Hindi pipi ang Four Great Clans. Hindi sila kikilos ng padalos-dalos, lalo na sa ganitong sensitibong panahon. Iyon ang dahilan kung bakit, Old Man Quad, nang ahas akong sabihin na ang apat na mahusay na angkan ang bahala sa kanilang sariling negosyo, hindi ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hugh matapos marinig ang sinabi ni Tear. Sino ang inaaliw mo, Tear Summers? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang hulihin si Bobby? Ang kanyang mga salita ay may dalawang kahulugan. Isa, tiwala siyang walang sapat na ebidensya si Tear para kasuhan si Bobby. Isa pa, hindi siya naniniwala na taglay ni Tear ang mga kakayahan para hulihin si Bobby. Gayunpaman, nakangiting sumagot si Tear, lahat dahil gusto nila akong patayin ngayong gabi. Hindi ba magandang dahilan iyon? Parang biglang nawala ang kanyang espiritu, naramdaman ni Hugh ang panginginig sa kanyang gulugod. Ikaw. Sa tingin ko wala ka nang natitira, Old Man Quad. Ito na ang wakas. Umupo ka at hintayin ang iyong pagsubok. Natatawang lumabas si Tear sa holding cell. May iba talaga siyang intensyon kung bakit niya sinabi kay Hugh ang lahat. Bumalik siya sa kanyang opisina kasama ang Leafy Flight at Loki na naghihintay. So, nakuha mo ba? Tanong agad ni Tear pagkapasok sa kanyang opisina. Parehong tumingin sa kanya sina Loki at Leafy Flight bilang pagbibitiw habang sinimulan nilang ailahad ang lahat ng mga folder at mga file sa mesa. Medyo nakakalito ang mga bagay, Gate Master. Kahit na nakuha namin ang lahat ng mga record ng aming mga archive, hindi ito sapat para kasuhan si Hugh Quad.
Si Bobby left at ang kanyang mga tao ay napakaingat. Ang mga impormasyong naitala dito ay halos hindi gaanong mahalaga, ang mga hindi namin maimbestigahan ng higit pa. Kahit na patuloy naming iginiit na mayroon kaming ebidensya ng mga krimen ni Hugh, ito ay walang iba kundi panlilin lang. Kung wala na tayong mahahanap pang ebidensya, kailangan nating palayain si Hugh sa loob ng 24 na oras. Hinaplos ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay habang nagsimulang mag-isip. Paano ang Red Spiders? At ang ebidensya na nakita natin sa villa ni Bobby. Umiling si Leafy Flight. Inaresto namin si Hugh sa kadahilanang nakakita kami ng mga pulang gagamba sa kanyang ari-arian. Ngunit alam mo na ito ay ginawa namin, Gate Master, na itanim ang mga pulang gagamba bilang peking ebidensya. Ito ay isang krimen mismo. Ang ebidensyang nakita sa villa ni Bobby ay mapapatunayan lamang na sinuhulan sila ni Hugh. Hindi sapat na kasuhan siya ng matindi. Dagdag pa, hindi natin masasabi na ang lahat ng pera ni Bobby ay galing kay Hugh. Malungkot na ibinuka ni Leafy Flight ang kanyang mga braso at sinabing, kung hindi natin matuklasan ang higit pang ebidensya, kailangan nating palayain si Hugh sa loob ng 24 na oras. Hindi lamang iyon, maaari tayong maimbestigahan sa pag-aresto kay Hugh kasama ang mga nakatanim na Red Spiders bilang ebidensya. Parehong sina Loki at Leafy Flight ay halatang nasaroon ng loob habang nagsasalita sila. Nakaramdam sila ng kalungkutan sa kung ano ang mangyayari. Sa paglipas ng mga taon, si Hugh ay isang lubhang nakakalason na presensya sa Garza City, hindi sa buong East Province. Isang tagapagsalita para sa 4 Great Clans, nakagawa siya ng hindi mabilang na karumal-dumal na mga gawa. Hanggat hindi siya nasasakdal sa kanyang mga krimen, hindi makakatulog ng maayos si Leafy Flight at ang kanyang mga tauhan. Hindi ibinahagi ni Tyr ang pag-aalala ng Leafy Flight at ng kanyang kasama. Sabi niya, relax, hindi aalis si Hugh Quad. Kabanata 827. Panunuhol. Bakit mo naman nasabi? Pinili ni Tyr Summers na huwag mo nang ihayag ang katotohanan. Sa halip, ang sagot niya, huwag ka nang magtanong. Maghanda ka lang para may kupana panabik na darating bago magbukang liwayway. Habang nagsasalita siya, unti-unti niyang nilapit ang labi niya sa tenga ni Leaf Flight at bumulong dito. Nagulat si Leafy Flight matapos marinig ang sinabi ni Tyr. Sigurado ka ba, G? Gate Master. Ngumiti si Tyr. Kapag ang isang tao ay itinulak sa desperasyon, mawawala ang kanilang pangangatuwiran at katinoan. Oo, sigurado ako. This will be a night to be remembered. Bobby left and his friends were just the beginning. The real deal is up soon. Kasabay nito, sa may hawak na selda. Si Hugh Quad ay tila tumanda ng ilang taon kasunod ng kanyang pakikipagpalitan kay Tyr. Akala niya ay makakalakad na siya ng libre sa lalong madaling panahon, kasama si Bobby left at ang 4 Great Clans na nakaback up sa kanya. Gayunpaman, wala na si Bobby, at ang 4 na mahusay na angkan ay hindi magkakaroon ng problema sa pamamagitan ng pagsuporta kay Hugh. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa kanya. Nagsasabi ka ba ng totoo, Tyr Summers? Nahirapan si Hugh na paniwalaan si Tyr. Tila nababahala siya upang maging totoo na si Bobby at ang kanyang mga kaibigan ay gustong patayin ang Gate Master. Hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Hugh na gawin ang ganoong bagay kung siya ang nasa posisyon nila. Gayunpaman, posible pa rin ito dahil si Bobby at ang kanyang mga kaibigan ay tunay, ayon kay Hugh. Bagaman, dapat nilang ma-overwhelm si Tyr kapag nagrampa ang mga ito. Gayunpaman, bakit sa halip ay natalo sila? Tulad ng inaasahan ni Tyr, kapag natulak sa desperasyon, mawawala ng katinoan ang isang tao. Kitang-kita ito kay Hugh sa kasalukuyan habang unti-unting nasisiraan ang kanyang sarili. Sa isang kapaligiran kung saan siya ay ganap na nakahiwalay sa labas ng mundo nang walang kaalaman sa nangyayari sa kanyang paligid, nagsimulang mag-overthink si Hugh. Habang iniisip niya, mas lalo siyang natakot. Sa kalaunan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa wakas. Gusto niyang malaman ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, muling binuksan ang mga pinto sa selda. Pumasok ang isang kasama para gawin ang kanyang mga round. Isang pang-araw-araw na gawain kung saan siya ay naglibot sa pagsuri sa mga cell para sa huling oras sa hating gabi bago umalis sa trabaho. Oy, bakit gising ka pa? Matulog ka na. Nang makita si Hugh na gumagala sa kanyang selda, tumawag ang kasama at pilit na hinampas ang mga bakal gamit ang kanyang baton. Sa halip na humiga, si Hugh ay tumungo sa kanyang kasama. Ito ay para sa iyo, buddy. Ito ay isang berdeng mamahaling relo sa palso ni Hugh.
Nagulat ang kasama at agad na nagsabi, ano ang sinusubukan mong gawin? Take it, buddy. Bakit hindi tayo gumawa ng deal? Kumunot ang noo ng kasama at sinabing, Old Man Quad, ano ang kinukuha mo, sinusuhulan mo ako. This is not going to work. I don't have the authority to release you. Nakangiting sagot ni Hugh, Tara, bakit gusto kong palayain mo ako? May itatanong lang ako. Gusto mong magtanong ng ilang katanungan? Oo. Kinawian ni Hugh ang relo sa kanyang mga kamay at sinabing, kunin mo, at pagkatapos ay mag-usap tayo. Relax, ipinapangako ko na hindi ka lalabag sa anumang mga patakaran. Ang kamay ng associate ay bumigat dahil sa instinct. Siya ay lubhang nag-aalangan. Kung nangyari ito noon, nahawakan niya agad ang relo. Gayunpaman, sa pagdating ni Tyr bilang bagong gate master ng Six Doors, hindi siya mapalagay. Halika, kunin mo. Inihagis ni Hugh ang relo sa hangin. Ang kanyang aksyon ay nagulat sa kasama. Kung hindi niya ito nasalo, ito ay madudurog kapag nahulog ito sa sahig. Bigla niyang pinasulong ang kanyang braso at hinawakan ang relo. Mas katulad niyan. Umalaklak si Hugh. Well, buddy, it's not anything sensitive. I was just wondering if a conflict has happened inside Six Doors itself tonight. Natigilan sandali ang kasama ngunit nakahinga kaagad ng maluwag pagkatapos. Hindi naman talaga sekreto, kaya sinabi niya kay Hugh ang lahat. Oo, si Bobby left, Caleb Philippe, at ang principals ay gustong patayin ang gate master, ngunit ang kanilang mga pagtatangka ay nabigo, at sa halip ay nagdusa sila. Tapos na sila para doon. Kumabog ng husto ang puso ni Hugh. Hindi naman nagsisinungaling si Tyr. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang eksaktong nangyari, buddy? Kinagat ng kasama ang relo sa kanyang mga kamay bago ito inilagay sa kanyang bulsa. Tinimulan niyang ikwento kay Hugh ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Ang mas narinig niya, mas lalong natakot si Hugh. Nang matapos magsalita ang kasama, naramdaman ni Hugh ang kanyang likod sa malamig na pawis. Isang batikang veterano na nakaranas ng maraming kaguluhan, napakahusay niyang naabot ang kanyang kasalukuyang ranggo bilang hari sa ilalim ng mundo ng East Province, hindi nakakalimutan na nagsimula siya bilang isang regular na tog sa kalye. Sa lahat ng oras, naisip niya na mayroon siyang kapangyarihan na impluwensyahan ang mga bagay ayon sa nakikita niyang angkop. Gayunpaman, matapos marinig ang mga pangyayari ngayong gabi, sa wakas ay napagtanto niya na palaging may iba pang mas malakas sa mundo. Naging mahirap ang sitwasyon dahil minamaliit niya si Tyr. Nahulog sa mahabang katahimikan si Hugh, tila tinitimbang ang isyu sa kanyang isip. Ano ang dapat niyang gawin para iligtas ang kanyang sarili? Naiinis ang kasama nang makitang natahimik si Hugh ng ilang sandali. Tanong niya, may gusto pang malaman, Old Man Quad. Malapit na akong mag-off work. Nang makuha ang relo, ang kasama ay hindi maaaring payagang umalis ng ganoon lang. Bumalik sa katinoan si Hugh at sumagot, Can you do me a favor, buddy? Ano ito? Ang kasama ay tumingin sa kanya, ganap na alerto ngayon. Nagmamadaling sagot ni Hugh, Don't worry. Diba sabi ko hindi ka lalabag sa batas? Pwede ko bang hiramin ang cellphone mo? Gusto mo ipahiram ko sa'yo ang phone ko? Mabilis na umiling ang kasama. Ito ay hindi posible. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo dito. Hindi ko kayang panagutin ang mga susunod na mangyayari. Huwag kang mag-alala, buddy. Wala akong ibig sabihin na masama sa iyo. Alam kong medyo tapos na ako para makita kung gaano kahusay ang gate master mo, sabi ni Hugh. Gusto kong hiramin ang phone mo para makausap ang pamilya ko. Bakit? Nami-miss kong marinig ang mga boses nila. Tabik na tiningnan ni Hugh ang kasama at sinimulang hanapin ang kanyang mga damit, matapos mapagtanto na wala siyang anumang mahalagang bagay sa kanyang sarili, tinanggal niya ang isang pulang singsing na jade sa kanyang daliri. Para sa iyo ito, buddy. Isang Kingfisher Jade na nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang milyong dolyar. Kabanata 828. Palibutan ng 6 na pintuan. Aba, I won't be need this, buddy. Just keep it. Don't worry. Walang ibang makakaalam. This is yours, ipahiram lang ang iyong phone. Mabilis, isang beses lang dumarating ang pagkakataong ito. At saka, nandito ka na nakatayong nagbabantay. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa foul play. Kung anumang oras na mapansin mong may mali sa sinabi ko, huwag mag-atubiling kunin ang iyong telepono pabalik. Ginawa rin ni Hugh Quad ang parehong bagay sa pamamagitan ng paghagis ng singsing.
Ang isang sakam na lalaki mismo, ang kasama ay hindi nakatiis na makita ang singsing na nabasag at mabilis na inabot ang singsing sa himpapawid. Nagmula ito sa daliri ni Old Man Quad, kaya tiyak na isa itong tunay na alahas. Sa ngayon, excitement at kilig ang nakasulat sa mukha ng associate. Inilabas niya ang kanyang telepono, in-unlock ito, at ibinigay kay Hyo, sa kabilang panig ng mga metal na pinto. Isinapanganib ko ang aking buhay upang ipahiram sa iyo ang aking telepono, Old Man Quad. Bilisan mo. Kinuha ni Hyo ang telepono at mabilis na nagpasalamat sa kasama. Don't worry, buddy, matatapos din ako saglit. Samantala, ang kasama ay patuloy na kinakalikot ang singsing sa kanyang mga kamay habang nakatingin dito ng may pinanibik na mga mata. Umatras si Hyo sa isang sulok ng cell, mabilis na nag-dial ng numero, at nagsimulang bumulong sa telepono. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsimulang mabalisa ang kasama habang nagtanong, tapos ka na ba, Old Man Quad? Oo. Matapos ihatid ang kanyang huling mensahe, tinapos ni Hyo ang tawag. Ibinalik niya ang cellphone sa may-ari nito at sinabing, salamat, buddy. You're welcome. I will take my leave kung wala nang iba. Oo naman. Umalis ang kasama sa holding cell na may hawak na berdeng mamahaling relo at ang pulang singsing na jade sa kanyang mga kamay. Pagkaalis niya, nagdilim ang ekspresyon ni Hyo. Ang pagbibitiw at kawalan ng kakayahan ay nakasulat sa buong mukha niya, ngunit higit pa sa mali siya. Sino ang mag-aakala na ang imperyong itinayo ko sa loob ng maraming taon ay nawasak mo sa isang kisap mata, Dear Summers? Gayunpaman, hanggat nabubuhay ako, wala kang magagawa sa akin. Kahit na umalis ako ngayong gabi sa Garza City, ako, si Hyo Quad, ay nangangako na babalik at ipaghihiganti ang lahat ng aking pagkatalo sa lalong madaling panahon. Ang masamang tawa ni Hyo ay umalangaw-ngaw sa may hawak na selda, na naging dahilan kung bakit ang madilim at mamasa-masa na selda ay tila mas masama kaysa sa aktwal. Ang hindi niya namalayan ay kung gaano kabilis naglaho ang matako na ekspresyon sa mukha ng kasama nang umalis siya sa selda. Sa halip ay tinungo niya ang opisina ni Tyr. Alauna na ng umaga, pero hindi pa natutulog si Tyr. Naka-cross-leg siya sa couch at naglaro ng bagong download na puzzle game sa kanyang telepono. Gate Master. Pumasok ang kasama at magalang na inilagay ang berde na relo at ang pulang singsing na jade sa desk ng opisina. Ito ang suhol ni Hyo, Gate Master. Oh. Tinitigan ko ang mga bagay sa desk at sinabing, sinabi mo ba ang sinabi ko sa iyo? Nagmamadaling tumango ang kasama, I told him every single word you instructed to me. He also borrowed my phone to make a call. Magaling, maganda ang ginawa mo. Kinuha ni Tyr ang berdeng relo at inilagay ito sa kamay ng kasama. Ito ang reward mo. Nagulat ang kasama. Hindi ko kakayanin, Gate Master. This is too valuable. Sagot ni Tyr, kunin mo na lang. You deserve it. Ay. Salamat, Gate Master. You are welcome. Pilit na hinaplos ni Tyr ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nagpatuloy, sa akin na iyan. Malapit na tayong maging busy. Oo, Gate Master. Pagkaalis ng kasamahan, mag-isang nakaupo si Tyr sa napakalaking opisina at nagsimulang maglaro ng isa pang puzzle game sa kanyang telepono. Hindi siya matutulog bago ang paglalahad ng aktwal na aksyon. Halos alas 4 na ng umaga nang makumplito niya ang dalawa sa mga bagong download na larong puzzle sa kanyang telepono. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagliwanag ang mga ilaw sa labas ng punong tanggapan ng Northern Six Doors. Ang mga sasakyan ng lahat ng uri at laki ay makikita na papunta sa ganitong paraan. Napakaraming sasakyan kaya hindi makita ng isa ang dulo ng convoy. Nagtipon ng mga sasakyang ito sa kalye sa harap mismo ng pasukan sa opisina. Pinuksan ng mga pinto habang ang mga tao sa lahat ng uri at laki ay lumabas sa mga sasakyan. Lahat sila ay mga gangster at tawag ng Underworld Society ng East Province. Ang mas nakatatanda na mga mobster, na ang ilan ay umabot na sa kanilang 50 at ang kanilang mga nakababatang katapat, na hindi gaanong mas matanda sa 18 taong gulang, ay natipon lahat dito. Sa abot ng mata, nagsimulang maglakad ang siksikan ng mga gangster patungo sa Six Doors at pinalibutan ang buong compound. Obviously, arrangement ni Hyo yun. Ito ang kinukuha niya nang hiniram niya ang telepono para tumawag. May kumatok sa pinto ng opisina ni Tyr. Ibinaba niya ang kanyang telepono at tinawag ang bisita na pumasok. Tumakbo ang Leafy Flight at Loki na may pawis na dumadaloy sa kanilang mga mukha, nangyayari na, Gate Master. Kinubkob na ngayon ng mga mandurumog ng Underworld Society ang ating office complex.
Ang lahat ay nasa inaasahan ni Tyr. O marahil, ito ang aksyon na ipinapahiwatig niya sa simula. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil siya ang nagbigay ng lakas. Dahil hindi makahanap ng ebidensya ang Six Doors para ganap na sirain si Hugh, gumawa si Tyr ng paraan para lumitaw ang ebidensya. Iyon ang dahilan kung bakit lumikha siya ng iba't ibang mga smokescreen upang itulak si Hugh sa desperasyon, lahat para mawala ang kanyang pangangatuwiran. Nagtagumpay ang plano ni Tyr nang tumalon si Hugh ng ganoon. Tinipon niya ang lahat sa kanyang organisasyon dito para makatakas siya sa gitna ng kaguluhan. Ang hindi alam ni Hugh ay nasa plano ni Tyr ang lahat. Ilan ang pinag-uusapan natin? Tanong ni Tyr. Kahit 1,000, may darating na more. Ang Leafy Flight ay nababalisa at sinabi, ang mga taong ito ay dumating upang kabkuban tayo, Gate Master. Natatakot ako na hindi natin sila mapipigilan dahil lahat sila ay mga agresibo. Hey, kumpol lang ng walang mga alam, maluwag na sabi ni Tyr sabay ngiti. Tumayo siya, naglakad patungo sa pinto habang iniabot ang sunod-sunod na numero sa kanyang cellphone. Pakituloy, salamat. Kabanata 829. Palayain si Sir Quad. Kaagad pagkatapos, dumating si Tyr Summers, na sinundan ng Leafy Flight at Loki, sa pasukan ng Six Doors. Ang punong tanggapan ng Six Doors ay napapaligiran ng mga mobster ng East Province. Ang mga kasama ay nakatayo sa likod ng mga metal na bakod, na pinipigilan ng mga mandurumog na ito na pumasok sa compound. Pitawan mo si Sir Quad. Pitawan mo si Sir Quad. Ang mga thug na ito ay nagsimulang hampasin ang metal na bakod gamit ang kanilang mga metal baton habang walang tigil na sumisigaw ng lahat ng uri ng kalapastanganan. Lahat sila ay masasamang tao at parang papatayin nila ang lahat sa Six Doors kapag hindi nila palayain ang kanilang bilanggo. Mayabang at mayabang, ang mga mandurumog na ito ay wala sa kontrol. Kasabay ng katotohanang napakarami sa kanila, walang naniniwala na maaaring makuha ng Six Doors ang mga taong ito. Tutal, wala man lang 100 tao sa punong tanggapan ng Six Doors. Kung pupunta kaagad sina Zillian at Pon pagkatapos matanggap ang balita, hindi sila makakalusot sa siksikang tao na nakapalibot sa punong tanggapan. Ang malalakas na ingay ng mga bato na tumatama sa mga metal na bakod ay nakabunot sa nerbiyos ng mga kasama. Bawat isa sa kanila ay nagsimulang magpanik. Hindi nila inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Kung ang libo-libo o higit pang mga mandurumog ay papasok sa compound ngayon, ang punong tanggapan ng Northern Six Doors ay masisira sa loob ng ilang minuto. Ano ang dapat nating gawin, Gate Master? Ang Leafy Flight at ang kanyang mga kasama ay naliligaw. Kung si Bobby left at ang iba pa ay nasa paligid pa rin, tinitipon ang lahat ng mga nasasakupan ng 8 principles, baka ma-disperse lang nila ang crowd. Gayunpaman, 3 prinsipyo na lang ang natitira. Sa kaibahan, ang puwersa ni Bobby at ng iba pa ay kailangang harapin ng chasing wind. Talagang ito ang pinakamahinang sandali ng Northern Six Doors. Bukod dito, ito ay simula lamang. Mas maraming tao ang dumarating na nagdaragdag sa bilang ng masa ng mga mandurumog na nakapalibot na sa office complex. Bitawan mo si Sir Quad, bitawan mo si Sir Quad. Habang lumalakas ang mga sigawan, ang mga tunog ng batute na tumatama sa mga bakod ay lalong nakakarindi. Nagulat si Tyr sa kakayahan ni Hugh Quad na palakihin ang kanyang organisasyon kahit sa panahong ito. Ang Six Doors ay hindi ang puwersa ng pulisya ngunit isang organisasyong nagtatrabaho para sa mga awtoridad. Kailangang palakpakan ng isa ang impluwensya ni Hugh batay sa kung paano niya natipon ang napakaraming tao sa isang tawag lamang sa telepono. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, Leafy, Loki, pigilin mo sila ng 10 minuto. Simpleng utos ni Tyr at tumalikod, patungo sa mga holding cell. Well, Gate Master. Nag-aalangganing sabi ni Leafy Flight. Ano yon? Hindi mo ba kaya? Lumingon si Tyr at binigyan sila ng nakakatuwang ngiti. Ang Leafy Flight at ang kanyang mga kasama ay nagtuwid ng kanilang mga katawan at sinabi, isipin na tapos na. Huwag mo akong biguan. Humisi si Tyr at muling lumingon sa may hawak na mga selda. Sa napakaraming mandurumog na nakapaligid sa office complex, lahat ng available na kasama ay ipinadala upang harapin ang mga nag-aaway. Kaya naman walang tao sa mismong office complex. Sa sandaling iyon, may ilang anino na tumalon sa mga dingding sa likuran ng office complex at nakapasok. Parang pamilyar na pamilyar sila sa layout ng Six Doors office complex. Nang walang anumang hindi kinakailangang mga detour pagkatapos pumasok, dumiretso sila sa mga holding cell.
Sa sandaling ito, nakaupo si Hugh sa kama sa kanyang selda habang nakatingin sa madilim na gabing naliliwanagan ng buwan na nakikita sa maliit na bintana. Narinig niya ang malakas na sigaw na nagmumula sa labas habang ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang masasamang ngiti. Sa isang malakas na putok, ang mga pinto sa holding facility ay bumukas. Pumasok ang mga palihim na gumagalaw na lalaki, na dumiretso sa holding cell ni Hugh at sinabing, "Kami ay dumating para sa iyo, Sir Quad." Nangunguna sa daan ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may magandang katawan na may tato na itim na alakdan sa kanyang leeg. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matangkad, matipunong guy na walang suot kundi isang walang manggas na undershirt kahit na sa malamig na panahon, na naglalabas ng hilaw na lakas at kapangyarihan. Kilala sila bilang Scorpion at Bear, ayon sa pagkakabanggit, parehong tapat na sidekicks ni Hugh. Ang tawag sa telepono ni Hugh ay kay Scorpion. Sa totoo lang, ang kanyang dalawang subordinate ay nagpaplano ng pagsisikap na iligtas mula nang maaresto si Hugh. Gayunpaman, hindi pa nasa desperado si Hugh, kaya naghahanda lamang sila ngunit hindi pa nila ito pinaplanong isagawa. Habang ipinakikita ni Tyr ang kanyang pagnanais na durugan si Hugh, walang pagpipilian si Hugh kundi ang gumawa ng mahigpit na desisyon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang mga nasasakupan sa East Province upang kabkuban ang Six Doors upang mailigtas siya ni Scorpion sa gitna ng kaguluhan. Sa wakas, mahinahong sabi ni Hugh, "Nandito kami para iligtas ka, Sir Quad." Pumunta si Bear sa mga bakal na pinto ng holding cell at hinawakan ang makapal na kedena na nakakandado sa mga pinto. Sa isang malakas na roar, ang mga tanikala ay magkahiwalay. Sino ang nakakaalam kung gaano nakakatakot at malakas ang lalaking ito? Bumukas ang mga bakal na pinto, at lumabas si Hugh. Niyugyug niya ang katawan at naginat ng malalim. Tara na. Nasa likod ni Hugh ang mga kamay. Nagpupersid siyang umalis sa mapahamak na lugar na ito. Nanguna si Scorpion kasama ang dalawang mandirigma habang si Bear at ang iba pang mga mandirigma ay sumunod sa likuran, sinamahan si Hugh habang siya ay nakatakas. Sir Quad, tapos na si Bobby left. Lehitimong hinahabol ng Six Doors ang lahat. Kailangan na nating umalis sa Garza City ngayon. Inayos namin ang pagtakas ng iyong pamilya, at naghihintay sila sa iyo sa labas ng lungsod habang nag-uusap kami. Huwag kang mag-alala, sir, hindi na ito magagawa ni Tyr Summers ng matagal. Kapag tumahimik na ang mga pangyayari, babalik tayo. Habang naglalakad sila, mabilis na ipinaalam ni Scorpion kay Hugh ang kanilang sitwasyon ngayon. Huminga ng malalim si Hugh at tumangala sa maputlang puting ngon na nakasabit sa langit bago nagpakawala ng buntong hininga. Tyr Summers is no match for the four great clans. Babayaran niya ang ginawa niya ngayong gabi. Lumabas sila sa paraan ng pagpasok nila habang naghihintay ang isang sasakyan para makatakas sila. Isang subordinate ni Scorpion ang nangunguna sa grupo habang binuksan niya ang pinto para makapasok si Hugh. Gayunpaman, nanlamig ang kanyang katawan nang buksan niya ang pinto. Kabanata 830. Takbo Sir Quad. Nawalan na ng malay ang driver sa sasakyan na nakatutok sa ulo. Ang lalaking may hawak ng baril ay walang iba kundi si Tyr. Sa wakas, dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay. How slow can you get? Itinaas ng subordinate ni Scorpion ang dalawang kamay at kusang umatras. Sa likuran niya, nagbago ang ekspresyon ni Bear at ng iba pa ng si Hugh ay nakasimangot. Bakit? Bakit ka nandito, Tyr Summers? Tumawa si Tyr at sumagot, bakit hindi ko kaya? Nandito ako para pigilan ka sa pagtakas, matandang man Quad. Not bad. As the gate master, you do seem like you are capable enough. However, do you think you can stop me alone, Tyr Summers? Si Hugh Quad ay napaatras habang sina Bear, Scorpion, at ang iba pa ay naglabas ng kanilang mga baril pagkatapos lumipat sa harapan. Maging ang nasasakupan ni Scorpion, na nakatutok sa kanya ng baril, ay likas na gumalaw ng kanyang kamay patungo sa kanyang holster. Bam! Ang tunog ng putok ng baril ay tumago sa kalangitan sa gabi. Gaano man siya kalakas, ang nasasakupan, na siya mismo ay isang mandirigma, ay hindi makaiwas sa putok ni Tyr. Isa sa 8 prinsipyo, si Ben Jaeger, ay pinatay sa parehong paraan ni Tyr. Bumagsak ang lalaki habang hinailan ni Bear ang gatilyo na parang on cue. Bang! 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 Sunod-sunod na putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa gabi. Lahat sila ay pinaputukan ng Bear at Scorpion habang ang baril sa kamay ni Tyr, na nakuha niya sa driver, ay may isang bala lamang sa magazine nito. Sa gitna ng magulong mga putok, naiwasan ni Tyr ang lahat ng bala sa kanyang sobrang liksi at kahangahangang reflexes.
Sa dinami-dami ng baril na nakatutok sa kanya, kahit isang beses ay mabaril si Tyr kahit gaano pa siya kalakas. Gayunpaman, sa pagkalito ng lahat, pagkatapos na binaril ni Bear at ng iba pa ang lahat ng mga bala sa kanilang mga baril, natagpuan nila si Tyr na walang kahit isang tama ng baril sa kanyang katawan. Imposible! Nagulat si Bear at Scorpion, habang si Hyo, na nakatayo sa likuran, ay nakakunot ng noo. I'll stop him. You lead Sir Quad to safety. Nagpasya si Bear habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at sumugod kay Tyr, na sinundan ng kanyang mga nasasakupan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Hyo, sa pangunguna ni Scorpion, patungo sa kabilang kalye. Sa hindi kalayuan ay nakatayo ang hindi mabilang na mga mobster mula sa underworld ng East Province. Kung maisasama ni Scorpion at Hyo ang kanilang mga sarili sa karamihan, magiging imposible ang pagtatangka ni Tyr na hulihin ang mga nakatakas na ito. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Para dito, kailangan lang nila ng Bear na pigilan si Tyr ng 1 minuto. Sa kasamaang palad, minamaliit ni Hyo at ng kanyang mga tauhan si Tyr at pinalaki si Bear. Si Bear, na kadalasang nakakalaban ng 100 tao sa kanyang sarili, ay walang iba kundi isang 3 taong gulang na bata sa harap ni Tyr. Pinato niya ng suntok si Tyr na agad naman itong tinalikuran. Pagkatapos ay isang malakas na tunog ang dumapo ang kamao ni Tyr sa dibdib ni Bear. Ang 200 kilo na katawan ni Bear ay itinapon na parang saranggola bago siya bumagsak sa lupa 7 metro ang layo, hindi na muling tumayo. Kasabay nito, sinisingil ng iba pang mga mandirigma si Tyr. Ang mga taong ito ay hindi kahit isang tugma para kay Tyr. Bam! 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 Ang mga suntok ay parang ginawang casual, ngunit talagang tumama ang mga ito sa mahahalagang bahagi ng mga taong ito. Hindi nagaksaya si Tyr ng anumang hindi kinakailangang oras upang talunin ang mga manlalaban na ito. Tumakbo si Scorpion at Hyo nang wala pang 20 metro bago nagmamadaling dumating si Tyr sa kanilang trail. Tumakbo, Sir Quad. Napagtanto ang lumalalang sitwasyon, si Scorpion, sa isang desperadong pagtatangka, ay itinulak si Hyo sa harapan at sumigaw, Sir Quad ay nandito na. Sa kalye, narinig ng mga mandurumog ang mga sigawan at tumingin sa direksyon kung saan ito nanggaling. Sir Quad po. Nandyan po siya. May sumigaw at agad na tumakbo ang grupo ng mga tao. Iligtas mo si Sir Quad. Sabay talikod ni Scorpion at naglabas ng punyal. Tinilaan niya ang talim at naglakad patungo kay Tyr na may masamang ekspresyon. Kaagad, ibinato ni Scorpion ang kanyang talim ng 9 beses kay Tyr, lahat sa 1 segundo. Hindi ka panipaniwala ang sobrang bilis ng mga pag-atake ni Scorpion. Pero mas mabilis pa si Tyr habang iniiwas niya ang 9 na suntok. Bago pa niya maisigawa ang 10 suntok ay nahawakan na ni Tyr ang kanyang palso. Nagpakawala ng malahayop na dagindong si Scorpion, pilit na tinatakasan ang pagkakahawak ni Tyr. Gayunpaman, ang lahat ay walang kabuluhan. Masyadong malakas si Tyr, humawak sa kanyang mga palso na parang wala lang. Ang tanging nagawa ni Scorpion ay panoorin si Tyr na pilit na iniikot ang talim at inihampas ito sa kanyang leeg. Isang tilamsik ang narinig ng maramdaman ni Scorpion ang matinding lamig sa kanyang leeg, na sinundan ng pagtalsik ng dugo. Pinitawan ni Tyr ang kanyang pagkakahawak, at bumagsak si Scorpion sa lupa habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang leeg. Mabilis na tumakbo si Hyo sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ng 50 metro na ang layo niya mula sa karamihan, ang kamay ni Tyr ay humawak sa kanyang mga balikat. Sinusubukan pa ring tumakbo, Old Man Quad. Naramdaman ni Hyo na unti-unting nanlamig ang kanyang katawan nang lumingon siya kay Tyr na nakatingin sa kanya na may malabong ngiti sa mga labi. Parang ang ngiti ng pusa pagkatapos mahuli ang daga. Gayunpaman, humagalpak ng tawa si Hyo sa halip ay tumawa ng tumawa. Parang minamaliit kita, Tyr Summers. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka na-assign bilang bagong gate master. Tingnan mo na lang kung gaano ka kakaya. Gayunpaman, hindi ka tugma sa akin. Kumunot ang noo ni Tyr at tumawa, tignan mo, Old Man Quad. Sa tingin mo ba makakatakas ka? Ano sa tingin mo? Sumagot si Hyo, hindi bababa sa 1,000 tao ang nakapaligid sa 6 doors, Tyr Summers. Hindi lang iyon, mas maraming tao ang darating habang nag-uusap tayo. May 3,000 tao dito sa loob ng 20 minuto, at lahat sila ay tapat sa akin. Ilan ang tao mo sa 6 doors? Kung hindi ako nagkakamali, siguro mahigit 100 ang kaunti. Sa dagdag ni Chae Seung-wind at ng kanyang mga subordinate, hindi hihigit sa 1 o 2,000.
At saka, hindi nila matipon lahat ang kanilang puwersa sa napakaikling panahon.